if we are surrounded by mercy and compassion. Gumagaang ang buhay natin kahit nakikipagbaka tayo. Katulad ng patutukan ni Nanay Glossy. May biglang dumarating na mga tao na hindi niya kalain na nagiging instrumento ng awat habag ng Panginoon. Diba kahit anong bigat ng iyong kalooban, kahit anong tindi ng pagluha mo, pag ang Diyos ay gumagawa, dahil nga sabi nga, ang kanyang awa ay talagang it's a loving response ng Panginoon. Mapagmahal na aksyon ng Diyos sa kanyang mga minamahal na mga anak. Pag dumarating yan, gumagaang ang iyong kalooban, di ba? Nagkakaroon ka ng pag-asa, lumiliwanag ang iyong paningin sa daigdig na ito. Nababalutan ka ng awa eh. Sapol, pag may mga, sa isang pamilya, pag mayroong isang alibugang anak o suberbyong anak, di ba? Sa isang pamilya, na kahit ano pa ang sugat na dinulot niya sa pamilyang yan, tapos, tawag dito, kahit ano pang ginawa niyang sama ng loob at bigat o kahiyaan, diba? Ang iba kasi pagbasado ng masama at matindi rin kayang binigay sa pamilya, sinusuka na ng mga mahal sa buhay. So, ang lalong ginagawa niya, lalo siyang lumalayo. Pero pag siya po ay nasa labas at nasa ibang bakuran at nakita niya na ganun din pala, siya po'y kamumuhian pa rin at talagang siya po'y itatakwil pa rin. Doon siya makakaisip, maigi pa nung ako'y nasa tahanan ng aking mga magulat mga kapatid. Kahit ganun, nakakain ako. Kahit ganun, nakakatulog ako. So pag bumalik ka, hindi lang bukas ang pintuan, hindi lang bukas ang bintana, kundi bukas ang palad pati ang puso ng pamilya mo, abay napakasarap, napakagaang. Di ba? Kasi nga, andun yung awa. Totoo yan, mga kapatid. Tingnan mo yung mga magulang na talagang sabihin natin na all of a sudden sa anumang takbo ng kalambuhay, biglang nagka-problema sila sa mga anak nila. Maaring may piniling lifestyle ang anak nila na hindi katanggap-tanggap sa lipunan. May mga ganun. Binabatikos, binabash, tinutukso, iniinsulto, kinamumuhian. Pero pagdating sa bahay, ang unang-unang umuunawa, yung ina, yung magulang. Hindi ko sinasabing kinukonsinte, pero andun saan pa siya huhugot? Di ba? Saan pa siya huhugot ng pangunawa? Saan pa siya kukuha ng pagmamahal? Kung malupit na nga ang labas, mahigpit na nga ang lipunan, pagdating pa ba sa bahay, mas mahigpit? Paano yan? Magpapakamatay na lang yan. Kaya, yung awa ba, yun lang ang nagbibigay talaga sa isang tao na mabuo pa rin ang kanyang digdigdad at pagkatao. Na kahit sa kabila ng pasakit at kapaitang dinanas niya, meron siyang nahugutan ng awat habag, pangunawa, pagmamahal. Yan ay galing sa Diyos. Kaya mapalad ang mga maawain, mga kapatid. Mapalad. Kaya kahit ilang beses ka nang inuutangan, sige pa rin, tulong ka pa rin ng tulong. Kahit nagkaduling-duling na yung mata ng nanloloko sa'yo, nagpapatawad ka pa rin, gaya na naranasan namin na duling. Pero tinanggap ko pa rin. Ganun po yun eh. Kasi saan nila makikita? Saan makikita ng mga taong nabubuhay sa kadiliman na ganun din naman tayo dati? Saan nila makikita yung kakaibang buhay na kay Kristo kung walang makita sa atin? Kung walang mabasa sa atin? Kung walang maramdaman sa atin? Kung ganun din lang pala tayo, katulad din pala tayo ng kanyang pinanggalingan, katulad din pala tayo ng ibang tao, ano makikita nilang liwanag? Sinasabi nating mahal natin ng Diyos, tagasunod tayo ni Kristo, pero masungit tayo, maldita tayo, palaaway tayo, hindi tayo tumutulong, sinasara natin ang pintuan nating tahanan, pag may gutom, wala tayong pakialam, basta tayo busog. Ano mangyayari sa atin? Kailangan tayong panggalingan ng awat habag, hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. May sakripisyo. Naunawaan po ba natin, mga kapatid?
Kaya maraming salamat sa Panginoon sa mga lola, nanay, tatay, kahit single parent, single father, single mother, kapatid na panganay, yung mga kapatid na hindi na nagsipag-asawa dahil meron silang magulang na matanda na aalagaan, may kapatid na makipansana na aalagaan. Purihin ang Panginoon sa ganyang klaseng mga tao. Hindi mababayaran ng pera yan. Kasi sino nga naman mag-aalaga? Napakamahal ng caregiver ngayon. Kung wala kang 20 mil, wala magtsatsaga sa'yo. Pero paano yung ganun? Paano yung kapatid natin na retarded? Paano yung kapatid natin na hindi makalakad? Kanino sila aasa? Kaya yung mga kapamilyang umaalalay at tumutulong na kinalimutan na ang sarili, kinalimutan na ang trabaho, nag-resign, kinalimutan ang mga pangarap sa kalambuhay, may pakita lamang awat habag sa kalang mga sabay. Pagpalain kayo ng Panginoon. Diba? Mapapalad ang mga maawain. Totoo lang yan. Sa totoo lang, pag maawain ka, pupunin ka ng Diyos ng kanyang awat habag. Huwag yan mawala sa atin. Maawa tayo. Maawa tayo sa mga nagkakamali, maawa tayo sa mga mahihina, maawa tayo sa may kapansanan. Maawa tayo sa lahat sapagkat ang Diyos natin, Diyos ang awa. At ilang beses tayong bumabalentong sa ating kahinaan, pagkakasal at pagkakamali, nagpapatawad pa rin ang Panginoon. At kung ang Diyos natin hindi mabuti, hindi tayo magbabago. Kung ang Diyos natin hindi mabait, hindi tayo babalik sa Kanya. Kaya nga tayo bumalik kay Lord dahil mabait ang Diyos eh. Maawain, mapagpatawad. Sa mga patid ko na may mga inalagaan, may pinaghihirapan, nagtsatsaga bilang single parent, sinabi mo, Nanay Glossy, ikaw lang mag-isa, hirap na hirap ka. Nakikita ka ng Panginoon. Kasama mo ang Diyos, bawat sandali ng buhay mo. Magtsaga ka. Awa yung naghahari sa puso mo, hindi mo inimbento, galing yan sa Panginoon. Pagmamahal yan na galing sa Diyos. Mapapalad ang mga maawain sa pagkakaawaan tayo ng Panginoon. Sunod, mga kapatid, mapapalad ang mga may malilinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mahirap higit sa lahat magkaroon ng malinis na puso. Sinabi ng Panginoon kay Propeta Jeremias, ang puso ng tao ang pinakamahirap intindihin. Ang puso ko't puso mo ang pinakamalalim na nilikha ng Diyos na hindi kayang maunawaan at hindi kayang makita ng mga ordinaryo at makalupang instrumento lamang. Kahit ako sa sarili ko, hindi ko kilala ang aking sarili. Hindi ko kilalang kilala. Kayo rin. Kaya wag natin sabihin, kilala ko yan. Alam ko, no. Kayabangan yan. Sarili mo nga, hindi mo kilalang kilala eh. Sarili ko, hindi ko kilalang kilala. Maring malakas ako, bukas manlalamig ako. Ganun nga eh. Kaya walang iba kaasahan, kundi ang hingian ng Diyos, hingian ng tulong ng awat habag ang Panginoon. Lord, bigyan mo po ako ng dalisay na puso. Kasi ang puso natin mga tao, makasalanan, marumi, bulok, nagnanaknak, sinungaling, pabago-bago. Napakalalim, walang makakaunawa niyan. Maigi pa raw ang pinakamalalim na kanagatan sa buong daigdig na nasisisid pa eh, ng mga moderno at mga matataas na talagang mga aparato. Pero ang puso ng tao, ubod ang lalim. Hindi kayang silipin, hindi kayang inspeksyonin, hindi kayang sisirin ng mga bagay na tao rin at makalupa. Diyos lang makagagawa niyan. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo, mga kapatid. Sinabi ng Panginoon sa aklat, Ebanghelyo ni Apostol Marcos, hindi ang kinakain ng tao ang nagpapasama sa atin. Bagamat alam naman natin, halos lahat ng mga sakit ngayon nakukuha sa pagkain. Pero spiritual ang pinag-uusapan. Isang tabi muna natin yung gana ng kain. Sabi doon ng salita ng Diyos, sa Ebanghelyo ni Apostol Marcos, hindi ang pumapasok sa tao ang nagpapasama sa tao. Kasi pag kinain mo yan,
Idadigest ng iyong tiyan, bababa sa ating mga intestines at colon, magiging dumi, at idudumi natin. Ang nakakasama sa tao, yung lumalabas sa atin. Hindi galing sa bituka, kundi galing sa puso. Dahil nga makasalanan ng puso natin. Diyan lumalabas ang lahat ng ikinasasama ko, kinakasama mo, at ikinakasama pa ng ibang tao na nahahawa natin, na naambunan natin ang ating pagiging makasalanan. Yun ang nakakasama. Ngayon, sino ang nakakaunawa nun? Ang Diyos, ang Panginoong Yesus. Sino makakatulong? Sino makapagbabago ng pusong yan? Ang Panginoong Yesus lang. Ihandog lang natin sa Kanya. Dahil yan ang higit sa lahat, ang nais siyang makita sa atin, may malinis na puso. Ang tanong, paano ko ito makakamit? Paano ko makukuha na magkaroon ako ng dalisay na puso? Isa akin pala nang gagaling. Ang ikinasasama ko rin. Paano, Lord? Paano na yan? Kawawa naman ako, di ba? Kawawa ka naman. How wretched we are. Parang napakahirap. Maligo ka ng maligo araw-araw. Kung napakaalinsangan naman ang panahon, lalo na ngayong panahon mainit, siyempre lalabas ka rin naman. Ayaw mo naman maging ermitanyo sa loob ng sarili mong bahay, lalabas ka rin, di ba? Ngayon, pag lumabas ka, kahit naligo ka, kahit nagpabango ka pa, sasalubungin ka ng usok, sasalubungin ka ng alikabok dahil napakainit, mangangamoy ka na naman. So, anong gagawin mo? Pag uwi mo, ligo ka uli. Di ba? Ganun ang ginagawa natin. Kung titingnan mo, wala bang isahang ligo na lang para hindi na lang yung pwedeng ligo na lang. Bisa isipin natin yan. Yung hindi ba tayo yung ma-maintain yung kalinisan ganyan. Well, sa atin nakakaligo tayo palagi, kaya nakikita natin, ang problema dyan yung puso. Paano natin mapapanatili na ang puso ito'y tapat sa Panginoon at dalisay na hindi natutukso, hindi nasisilaw, hindi nalalamig? Paano natin magagawa yan? Kasi sabi ni Lord, mapapalad ang mga may malilinis na puso. Sapagkat makikita nila ang Diyos. Itatlo ang kalaban natin. Una, sino? Satanas. Di ba? Kasi si Satanas, kahit paano may ideya kung ano makahinaan natin. Alam nyo ba yan? May ideya siya eh. Hindi niya alam ang isip natin, hindi niya alam kung yung pagkatao natin per se. Ang Panginoong Sus lang nakakalam, hindi siya lumikha sa atin. Pero ang alam niya lang, yung nakita niya na sa atin. Di ba? Alam niya kung ano makahinaan natin. Kaya doon niya tayo laging binabantayan, doon niya tayo laging gagawa ng paraan para madiskaril tayo at matisod tayo at ang puso natin sumama na naman. Maging marumi na naman. Yan ang kaaway. Diba sabi nga ni Apostol Pedro, maging alerto kayo dahil sa Satanas na ating kaaway, parang leon yan. Umaatungal yan, naghahanap yan ng mabibiktima niya. Pero sabi ng Panginoon, resist him, labanan. Huwag makipaglambingan kay Satanas, labanan. Yung nakakita na kayo ng mga maliit pa lang, nakuha yung hayop, pinalaki. Hindi daw ganun. Leon yan, salbahay talaga yan. Hindi ganyan. Labanan. Resist. Submit to God. Magpasakop muna sa Diyos bago natin malabanan ng kaaway. Dahil kung hiwalay tayo sa Panginoong Yesus, mahina tayo, wala tayong kapangyarihan. Pero kung nagpapasakop tayo sa Panginoong Yesus, malalabanan natin. Masasawatan natin si Satanas. Satanas yan, ha? Pangalawa, ang mundo. Magagawa ba natin makatakas sa mundo? Ayoko na, pastor, dito sa aming bahay. Ang gulo, mura dito, mura doon. Mga kapitbahay, ganun din. Ayoko na dito sa lugar namin. Ayoko na. Ganun gagawin mo ngayon? Pupunta ako sa bundok. Pagdating mo sa bundok, ganun din naman eh. Akala ba ninyo may seguridad kung lumipat ka na ibang lugar? Akala ba natin kung mga ibang bansa ka, sigurado ka na wala ka ng problema? Kahit saan pa tayong lupalop ng daigdig, mga kapatid.
ang pagsubok, problema, kapigatian, andyan na yan. Nasa daigdig pa tayo eh. Di ba? Oh. Eh kahit magpunta ka pa sa mga mayayamang bansa, punta ka ng Switzerland, punta ka ng Luxembourg, punta ka ng Italy, kung ano yung mga 10 mga pinakamayayamang mga bansa, kahit doon pa kayo manirahan, hahabulin tayo ng mga kapigatian sa buhay. Eh kahit ano pang ganda niyan, kahit sariwa pang hangin dyan, wala tayong magagawa. Nasa mundo tayo na nabubulok at pasama ng pasama. We are not secured. Hindi ka ligtas dito. Ligtas lang tayo sa piling ng Panginoong Hesus. Ligtas tayo sa pananampalataya natin sa Panginoon. Amen? Dahil after all, hindi tayo inalis ni Lord dito eh. Yun ang prayer niya eh. Manatili sila rito, Ama, pero pakaingatan niyo po sila sa pamagitan ng makapanglang pangalan binigay mo sa akin. Yun ang nag-iingat sa atin. So, magkaroon tayo ng puso na malinis araw-araw sa tulong ng Diyos, sa pamagitan ng kanyang banal na salita. But how can we maintain that? Isa sa problema natin mga tao, mapatid, yung number 1, at ito yung pangatlo, di ba? Yung sarili natin. Kasi meron tayo mga kahinaan. Totoo, di ba? Sino ba rito mga walang kahinaan? May mga kahinaan tayo, lahat tayo may kahinaan. Merong isang French na spiritual hindi ko lang alam kung siya ay pare o basta sinabi niya na problema niya, sinabi niya doon sa kanyang aklat, yung kanyang karanasan, yung pakipagbaka niya sa pita ng laman. Ang pita ng laman ay isa sa talagang napakatinding, napakahirap na kalaban. Para yang napakalaking alon na kapag ikaw ay tinabunan, lahat ng tinaguyod mo mawawala. 5 minutong kasarapan, panghabang buhay namang pag-uusig. Ganun yan eh. May sabi niya, ang problema niya talaga, napaka very candid, napaka honest niya sa kanyang sinulat na aklat tungkol sa kanyang sarili at personal na pakipagbaka pagdating sa tinatawag na pita ng laman o lust of the flesh. Ang mundo niyan marami. Napakarami niyan. Gagawa pa sa social media ng mga bagay, mga content para lalo pang paigtingin, lalo pang pukawin yung mga natutulog na sanang mga damdamin at mga pakiramdam, pero lalo pang nagagatungan pag na-expose yung mga anak, mga pamangkin, mga apo, sino man, kahit may asawa, babae, lalaki, walang pinapatawad. Ganyan yan ka-insidious, ganyan yan katuso. Sabi niya, dahil pari siya, ewan ko lang kung pari nga, hindi ko lang matandaan. Isa sa vow ng mga pari, yung vow of celibacy, yung hindi mag-aasawa, therefore, meron kang abstinence. Yung talagang abstain ka sa mga bagay na alam natin, di ba, yung mga mag-asawa, no? Mayroon silang ganung privilege. Sabi niya, yun ang kanyang susubukan. Pero hindi rin siya nagtagumpay. Mahina pa rin. Natutukso pa rin. So, andyan, sa puso, nagmumula pa rin ang kasamaan. Doon kasi sa mga pare, yung mga nagseseminarista, binibigyan sila ng 1 taong pagkatapos ng mahabang panahon ng kanilang, sabi nating recluse life sa loob ng kalang monasteryo, seminaryo. Talagang walang cellphone, walang TV, lahat doon lang sa loob ng seminaryo. Talagang self-discipline. Ang hirap nun walang cellphone, walang TV, walang mga happenings, walang mga SM,
walang mga swimming pool. In other words, lahat ng pwedeng mag-apila sa iyong katawan, talagang tinuldukan, inalis. So, ang gagawin mo lang, mag-contemplate ka, araw at gabi, manalangin doon sa loob ng seminaryo. Kaso nga, ang problema nga sa kanila, di ba? Hindi man sila born again, hindi naman nila tinatanggap si Lord bilang sarili tagapagligtas. Sarili nilang, quote-unquote, katwiran. Yun. So, pero nakakatulong yung maging contemplative ka, yung lagi kang nagko-contemplate patungkol sa mga bagay na maka-Diyos. Kaso, kung hindi naman salita ng Diyos ang focus mo, wala rin. After that period, kung ilang taon man yan, palalabasin sila ng loob ng seminaryo ng 1 taon para hanapin ang sarili. Yun ang tawag nila, hanapin. So, tingnan mo kung tagang tinawag ka nga sa pagpapari. So, ang gagawin mo, expose mo sarili mo ngayon, punta ka sa mga kabaret, punta ka sa mga nightclub, puntahan mo kung ano mga pinagagawa ng mga tao sa mundo. Parang ganyan. Ngayon, kung ikaw'y matuksot matangay, masasabi mo, oh, ikaw ba'y tinawag pa para dito? Tinawag ka pa ba para dito? Doon pa lang kasi, alam nyo, yung ganong klaseng testing sa akin, para sa akin, mali din yun eh. Mali din yun. Yung para bang tiyakin ko sa likod tagang tinawag ako, sige, haharap ako sa isang hostess o sa isang sumasayaw sa harapan mo na nakatingwangwang dyan. Titingnan ko matutoksa ko, hindi. Mali din yun, di ba? Kasi sa Proverbs, kung alam mong baga, ba't ka pa maglalakad sa baga? Di paso ang paa mo. Di ba? Ibig sabihin, kumuha ka ng batong, pinukpok mo rin sa ulo mo. So mali rin yung testing na yun eh. Lalo pa kung wala ka pang kapangyarihan ng pagbabagong buhay na tangi ang Panginoong Hesus lang ang makapagbibigay. So marami nga ang babagsak. Sabi niya, hindi pala ako tinawag doon. Hindi pala ako tinawag sa buhay na single blessedness. Hindi pala ako tinawag. Kasi nga hiwalay ka kay Lord. Ayan, sabi niya, hindi pala magagamot ng celibacy o hindi pag-aasawa yung aking pita ng laban. Sinubukan niya ngayon mag-asawa. Pag-asawa, ganun din. Pag-asawa, parang nangyari, ayan, nakatagpo na kung anong hinahanap ng laman mo. Sabihin natin sa tamang paraan. Ganun din. Hindi rin mapupunuan kung ano yung malalim na kahungkagan ng problema talaga ng ating puso. Ganun din. Nangangaliwa rin. Nangangalunya rin. So, ibig sabihin, hindi yung asawa mo, misis mo, mister mo, makakatugon kung ano ang problema ng talagang problema natin ng ating mga puso. Kasi kung ang pag-aasawa ang solusyon, bakit ang daming nangangalunya? Ba't ang dami pa rin naghahanap ng ibang kandungan? Di ba? Alam mo, sabi niya, doon ko lang talaga nakita. Laan talaga palang makatulong sa ating umiwas sa kasamaan at matulungan tayo magkaroon ng mali sa puso. Walang iba kundi ang pagkatakot sa Diyos. Ang pagmamahal sa Diyos. Yun lang ang makatulong sa atin para magkaroon tayo ng malinis at dalisay na puso. Yan ang kanyang sinabi. Kaya, mapapalad ang mga taong may malinis sa puso. Now, if we're going to restate it, mapapalad ang mga taong may banal na pagkatakot sa Diyos. Mapapalad ang mga taong umiibig sa Diyos ng buong puso. Yan ang tunay na description ng may malinis sa puso. Amen? At pangako, makikita natin ang Diyos. Amen, mga kapatid? Sunod, mapapalad ang mga naggumagawa ng daan para sa ipagkakasundo ng kanilang kapwa, sapagkat tatawagin silang mga anak ng kataas-taasan Diyos. Simple lang, mga kapatid. Kung ikaw ay na kay Kristo, meron kang tunay na kapayapaan. Pero kung malayo ka sa Panginoon, magulo ka. Magulo ako, magulo ka rin. Magsasama pa tayong parehong magugulo, wala na. Gera patani na. Pero mapapalad tayo kung marunong tayo magtayo ng tulay ng kapayapaan at ikinasusundo ng lahat ng tao.
Sapagkat ang tunay na kapayapaan ay ito, payapa ka sa Diyos. May kapayapaan ka mula sa sarili mo dahil si Kristo ang naghahari sa trono ng ating buhay. Anong maibibigay kong kapayapaan ko? Ako mismo magulo ako. Wala akong maibibigay sa kanino man na wala naman ako nun. Di ba? So kapayapaan, galing yan sa Diyos. Galing yan sa Panginoon. At mga taong marunong magtiis, na kung ano yung sinabi sa kanya, ito ha, mag-o-open ako sa iyo, sister, pero sige, tiyakin mo lang na ikaw lang nakakaalam ha, mangako ka. Pexman, ako lang nakakaalam na kung ano yung sikreto. Sige, sabihin mo sa akin, kinento ko naman, nagtiwala ako. Kinabukasan, narinig ko na, pinag-uusapan na ako doon. Tulay ba ng kapayapaan yun? Hindi, tulay ng pag-aaway yun. Diba? Ganun po yun. Kung may nagtiwala sa inyong kapatiran o sino man tao na sinabi niya, kapatid, gusto ko itong i-share sa inyo dahil makakatulong ito, ibuga ko sa iyo. Pag ikaw naman ay hiningian ng pagtitiwala, nangako ka na kahit sa iyong hukay, ikaw lang nakakaalam, gawin mo yan. Diba? Sekreto yan eh. Wala kang karapatan maging reporter ka ng bayan at pagsasabi mo, wala kang karapatan doon. Katotohanan yan o hindi, wala tayong karapatan na manira at maghatid ng balita, maghatid ng mga salita, buhay na may buhay. Pag nagtiwala sa iyo, dapat tayong pagkatiwalaan. Kasi tulay yan eh. Ngayon, kung ikaw naman nasa gitna, you don't want to be embroiled, kung sino man yung mga hindi nagkakaunawaan, mga magkakapatid man yan, o asawa, tatay, nanay, o sino man, sa'yo pareho nagtitiwala, abay, wag mo naman silang pagrambulin. Uy, sinabi niya, ganito ka. Pagdating dito, kunwari, uy, sinabi niya, ganun ka. Di wala. Di ba? Ikaw pa naging dahilan. Kaya, dito mga patid, kaya tayo ganun, kasi wala tayong sariling kapayapaan. Kung alam natin na ang Panginoong Hesus, nais niya na kapayapaan, katahimikan, magsasakripisyo tayo. Magtitiis tayo. Kahit tayo pa yung napagkamalian, ang importante, tapat ka doon sa iyong sinumpaan, tapat ka doon sa pinangako mo na kahit ano pang mangyari, hindi ako ang panggagalingan at hindi ako ang maging dahilan ng ikagugulo ng aking kapwa. Amen? Mapapalad ang mga gumagawa ng tulay ng ipinagkakasundo ng kanyang kapwa sapagkat tatawagin tayong anak ng kataas-taasan Diyos. Pinakauli, mapapalad ang mga inuusig dahil mahal natin ang Panginoong Hesus. Mapapalad tayo kapag sinisiraan tayo at pinagsasabihan tayo ng mga sari-saring salita na walang katotohanan dahil mahal natin ang Panginoong Hesus. Mas pinipili natin ang liwanag, ang katotohanan, maayos at payapang buhay. Mas doon tayo mapatid pumapanig, lumalakad tayo, hindi sa payo ng masasama, lumalakad tayo, hindi sa nilalakaran ng mga makasalanan, umupo tayo, hindi sa upukan ng mga taong walang ginawa, kundi hamakin ng Diyos. Ang gusto natin ay payapa, ang gusto natin mga kapatirang nagmamahal din sa Panginoon, lumalayo na tayo sa alam nating makapag-pollute at makapag-contaminate ng buhay na sinimulan ng Diyos na binabago tayo. Yan ay talagang determinasyon at pagpapasya na kahit ano pang gawing panunukso sa atin at pagila sa atin, hindi tayo magpapatangay at magagawa natin dahil tinutulungan tayo ng Panginoong Hesus sa pamagitan ng kanyang banal na Espiritu Santo. Pag nanindigan ka para sa Panginoon, asahan mo, marami kang taga-usig. Marami ang hindi matutuwa sa atin, marami magagalit sa atin. Dahil sumusunod ka sa Panginoon. Dahil sabi ko nga sa inyo, sabi ng mundo, huwag niyong mahalin, sabi ng Panginoon, huwag niyong mahalin ang mundong ito at ang lahat na nasa mundo. Sapagkat narito sa mundo ang ano? Anong nasa mundo? Ha? Ano na andito? Pita ng laman, pita ng paningin, di ba? Kalayawan ng buhay, kayabangan ng buhay, na kung anong meron ka at anong magagawa natin. Andito lahat sa mundong yan. Ngayon, kapag tayo po sa tulong at awa ng Panginoon, lumakad sa katwiran ng Diyos,
Tiniis natin na kahit hindi na natin maranasan yung ganyang kasarapan ng laman, tiniis natin na hindi na yung ganyan na kumakamal tayo ng salapin, alam na natin mali ang pinanggagalingan. Tinutuwid tayo ng Panginoon sa tulong niya, talagang ikaw, hindi ka makakapag-ipon ng tagahanga o followers. Bashers ang matatanggap natin. Di ba? Yun ang sumusunod ka sa Panginoon eh. Sumusunod tayo sa Panginoon, mapatid. Sabi ng Panginoon, mapalad tayo kapag tayo inusig, ininsulto, pinagsabihan, sinisiraan ng mga pangit at masamang salita dahil sa akin, sabi ng Panginoon Jesus. Sasabi dito ng Panginoon, kapag inuusig tayo, magalak tayo, matuwa tayo, magdiwang tayo magkakapatiran sa Panginoon, sapagkat malaki ang gantimpala natin sa langit. Amen? Amen, mga kapatid? Naghihintay ang langit sa atin, maging tapat tayo sa Panginoon. Mahalin natin ang Panginoong Hesus ng buong puso, ng buong kaluluwa, buong lakas at pag-iisip natin. Ano man ang maging kabayaran, kapatid, si Kristo lang ang ating ibigin at mahalin at sundin sa ating buhay. Pagpalain tayo ng Panginoon. Tayong lahat ay tumayo, mapatid at manalangin. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord Jesus Christ. Thank you, Lord, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon Jesus. Hallelujah, 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 Lord. Purihin ka, Panginoon. Papasalamat kami sa iyong kabutihan. Pinakita mo sa amin na hindi po pala nasasayang at nawawala ng kabuluhan ang pagpapakita na tinuro mo sa amin. Ang maging mabuting tao, maging mabuting magulang, mabuting anak, mabuting kapatid, mabuting kapatiran. Dahil sa iyo, Panginoong Hesus, dahil kayo po ang nabubuhay sa aming puso. Hindi po pala ito nawawala ng kabuluhan. Kung tingin man sa amin ang mundo, kami ay nalugi, kami ay talo, kami mahihina, kami mga duwag. Ayaw namin ng Panginoon na malagay sa anumang popularidad. Panginoon, salamat, it is well with our soul. Nasabi nga po ninyo, mapapalad ang mga hindi pinalad sa mata ng mundo. Mapalad kami, pinakamapalad kami, sapagkat kayo po, Panginoong Hesus, ang nakamit namin sa aming buhay. Salamat sa iyo, Panginoon. Dalangin ko, Ama, na patuloy niyo po kaming bigyan ng pusong tumitibok para sa iyo. Pusong nagugutom at nauuhaw sa iyong banal na salita, sa iyong banal na gawain, sa panalangin, sa pag-aayuno, sa pagtulong sa mga nag-iikaw, sa pagtulong sa mga nanghihina. Salamat, Panginoong Hesus. Maraming salamat. Kung meron mang nawala sa amin, okay lang yun, Panginoon. Importante, hindi kami nawala sa iyo, Lord. Hindi ikaw ang nawala sa aming buhay. Sabi nga po ninyo, makamtan man namin ang kayamanan ng buong mundo, kung mawawala naman ang aming buhay, ang aming kaluluwa, walang pakinabang, walang kapuluhan. Lord, yan ang panalangin namin. Makamtan ka namin bawat sandali ng buhay namin. Makamit ka namin, Panginoong Hesus. Titiisin namin ang anumang pasakit, pagsubok, problema. Dahil alam namin sa dulo nito'y may tagumpay. At may naghihintay sa aming buhay na walang hanggan. Panginoong Hesus, maraming po salamat. Sumunod po kayo sa panalangin ito. Sabihin niyo, Panginoong Hesus, Panginoong Hesus, mahal na mahal ko po kayo. mahal na mahal ko po kayo. Tulungan niyo po ako Tulungan niyo po ako na buong kababaang loob na buong kababaang loob at tungo ang ulo at tungo ang ulo na sumunod ako na sumunod sa iyo, sa iyong kalooban sa iyong kalooban at imamuhay ko at ipamuhay ko ang iyong banal
ang iyong banal at makapangyarihan at salita. makapangyarihan. Patawarin mo po ako, Panginoong Hesus, Tatawarin mo po ako, Panginoon, sa aking mga kasalanan, sa aking mga kasalanan, mga pagkukulang ko sa iyo, mga pagkukulang ko sa iyo, ang mga pagkakamaling nagawa ko sa mga iyo. pagkakamaling panagawa ko sa iyo, Simula nung ako'y nagkaisip simula na ako'y nagkaisip hanggang sa oras na ito. at sa oras na ito. Patawarin mo po ako, Panginoong Patawarin mo Hesus. po ako, Panginoong Jesus. Nagsisisi po ako. Nagsisisi po ako. Pakihugasan mo po, Panginoong Hesus, Pakihugasan mo po ang aking puso, ang aking puso, ang aking espiritu at kaluluwa ang aking espiritu at kaluluwa, ng banal mong dugo. ang iyong banal na dugo. Tinatanggap ko po kayo, Panginoong Hesus, Tinatanggap ko po kayo, Panginoong Jesus, sa aking puso, sa aking puso, sa aking pagkatao, sa aking pagkatao, sa aking buhay, at sa aking buhay, bilang aking Panginoon, bilang aking Panginoon, aking tagapagligtas, aking tagapagligtas, at makapangyarihan kong at Diyos. makapangyarihan kong Diyos. Ito po ang aking samot panalangin. Ito po samot dalangin ko. Nadatnan niyo po ako Nagdagan niyo po ako na tapat, tapat na nabubuhay na nabubuhay para sa iyo lamang. para sa iyo, Sa pangalan niyo po, sa pangalan Panginoong kong Kristo. ng aming Panginoong Jesucristo. Amen Amen. at amen. Pagpalain kayo ng Panginoon.